Ang Tagapaglikha 2023. Nagsisimula ang pelikula sa mga patalastas na nagpapakita ng integrasyon ng artipisyal na intelihensya sa lipunan ng Amerika, na nangangako ng pinahusay na kaginhawaan para sa sangkatauhan, lumaktaw sa taon 2055. Isang nuclear warhead ang Iris sa Los Angeles na iniuugnay sa paglikha ng AI ng gobyerno ng US, na nagresulta sa pagkasunog ng higit sa 1,000,000 tao. Inilunsad ng militar ang isang pambansang misyon upang alisin ang lahat ng AI na nakakatagpo ng pagtutol mula sa New Asia, kung saan ang natitirang AI ay pinoprotektahan bilang mga kapwa mamamayan. Ang USS Nomad, North American Orbital Mobile Aerospace Defense, isang napakalaking space station ang ipinadala upang mag-scan para sa mga natitirang AI sa lupa at hanapin ang mailap na nirmata, ang sinasabing tagalikha ng AI. Isang dekada sa krisis, si Sergeant Joshua Taylor, na ginagampanan ni John David Washington, ay naninirahan sa Kowloon, New Asia kasama ang kanyang buntis na asawa na si Maya, na ginagampanan ni Gemma Chan. Si Maya, na may mas malapit na koneksyon sa AI kaysa kay Joshua, at si Joshua mismo, na may prostetikong braso at binti, ay namumuhay ng isang buhay na puno ng lihim. Ang kanilang tahanan ay pinasok sa gabi ng isang pangkat ng mga droid officers na pinamumunuan ni Ken Watanabe, na nagdala ng isang sundalo na ginagampanan ni Sturgill Simpson. Sikretong iniinteroga ni Joshua ang lalaki, at natuklasan na ito ay ang kanyang kaibigan at commanding officer, si Drew. Si Joshua ay undercover sa kanyang kasal, na pinaghihinalaan ng mga opisyal na si Maya ay anak ni Nirmada. Sa isang panlabas na pagsalakay, nalaman ni Maya ang katotohanan tungkol kay Joshua at tumakas sa isang bangka. Gayunpaman, isang bomba na ibinagsak ng Nomad ang bumagsak sa kanilang grupo, na tila pumatay kay Maya, na nasaksihan ni Joshua, ang tagapaglikha. 5 taon ang lumipas, si Joshua ay nagtatrabaho sa mga pagsisikap sa paglilinis sa Ground Zero sa Los Angeles. Sa isang patrol, siya at ang kanyang kasamahan ay nakatagpo ng isang sentient droid, na kanilang Dyne-activate. Si Joshua, na nag-aalala tungkol sa kanyang mga alaala kay Maya, ay nahihirapan sa mga nakakatakot na alaala ng kanilang nakaraan. Nilapitan si Joshua ni na General Andrews at Colonel Howell. Sinasabi nila na nakakalap sila ng impormasyon na si Nirmata ay nagtatrabaho sa New Asia upang bumuo ng isang super weapon na maaaring sirain ang Nomad. Kaya't ni-recruit nila si Joshua upang tulungan silang pigilan ito. Handa na siyang tumanggi hanggang ipakita ni Howell sa kanya ang isang holographic na video na nagpapakita na si Maya ay buhay pa at nagtatrabaho sa pasilidad kung saan ginagawa ang sandata. Sinabihan si Joshua na siya lamang ang nakakaalala ng layout ng lab at hindi lamang makakatulong na manalo sa digmaan, kundi makikita rin ang kanyang asawa muli. Sumama si Joshua sa isang crew na papunta sa New Asia, na pinamumunuan ni Howell. Sinabi ni Howell kay Joshua ang kanyang personal na galit sa AI dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak sa digmaan. Inaasar ng mga sundalo ang mga taga-nayon bago salakayin ang lab, nagpapaputok sa mga tekniko. Bago magpatuloy, humiwalay si Joshua sa grupo at natagpuan ng isang silid kung saan nakita niya ang sandata. Isang maliit na robot na batang babae, si Madeline, ay nanunood ng cartoons. Bago mahuli ni Joshua ang bata, isang babaeng nagbabantay sa bata ang nagpaputok kay Joshua at inutusan ang bata na tumakbo. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga puwersa ng New Asia at mga bayarang sundalo ng Nomad. Nagawa ni Joshua na habulin ang bata at isakay siya sa bangka upang makatakas. Si Joshua at ang bata ay napunta sa isang liblib na lugar sa tabi ng lawa kasama ang isang sugatang sundalo na nagngangalang Shipley, na kalaunan ay namatay. Natagpuan niya ang bata sa loob ng bahay na nanunood ng TV kung saan nakita niya itong gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga electronics ng malayuan. Napansin ang isang Alpha Omega na simbolo na nakaukit sa kanyang ulo. Pinangalanan ni Joshua ang bata na Alfie. Nakipag-ugnayan si Joshua kay Howell na inutusan siyang dalhin ang bata sa kanya. Natagpuan sila ng isang adult na droid na namangha sa pagkakita kay Alfie. Habang nangangako ang droid na hindi papatayin si Joshua, kinuha niya ang baril sa sahig, na nagudyok kay Joshua na barilin siya. Ito ay nag-alerto sa mga kalapit na puwersa ng droid sa lugar na iyon. Pinaputukan nila ang bahay hanggang sa sumakay si Joshua sa isang van kasama si Alfie at umalis. Si Howell at ang kanyang tauhan na si McBride Mark Minshaka ay sumakay sa isang van kung saan pinatay nila ang isang droid officer at ginamit ang kanyang katawan. Nang matagpuan nila ang katawan ni Shipley matapos itong itapon ni Joshua at i-upload ang kanyang kamalayan sa droid na may limitadong oras upang malaman na si Joshua ay may bata. Si Joshua at Alfie ay sumakay sa isang pamilya matapos iwanan ang van sa gabi. Dumaan sila sa isang checkpoint kung saan ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang mga electronics ng mga awtoridad. Kinailangan ni Joshua na magmaneho ng van nang magsimulang magpaputok sa kanila.
ngunit nagawa nilang makatakas sa kabila ng pagkabigla ng kasamang pamilya. Ang kaibigan ni Joshua at Alfie ay sumakay ng tren papunta sa lungsod matapos maiwasan ang pagkadiskubre. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Alfie si Joshua tungkol sa langit, kung saan sinabi niya na hindi siya pupunta doon dahil tanging mabubuting tao lamang ang pupunta doon. Dumating sila upang makilala si Drew, na ngayon ay nakatira kasama ang kanyang robot na kasintahan, si Cammy, si Veronica. Hindi, si Drew ay nagbago na ng pananaw sa komunidad ng AI at nagtatrabaho kasama sina Joshua at Cammy upang suriin si Alfie. Natukoy na si Alfie ay hindi pa naabot ang buong potensyal ng kanyang mga kapangyarihan at maaaring maging pinakamakapangyarihang nilalang na buhay na may kakayahang kontrolin ang anumang piraso ng teknolohiya mula saan man sa planeta. Kalaunan, may kumatok sa pinto matapos mag-order si Cammy ng ice cream para kay Alfie, ngunit ito ay isang bomba at pinatay si Cammy. Nagsimulang magpaputok ang mga awtoridad ng New Asia sa grupo, bago nila mapatay si Alfie. Nagawa ni Joshua na i-disable ang mga droid officers. Dumating ang mas maraming opisyal na sinamahan ni Howell at McBride at patuloy na umatake, malubhang nasugatan si Drew, ngunit bago siya mamatay, tinulungan niya si Joshua na mahanap ang beacon ni Maya pati na rin ipaalam na si Maya mismo ay malapit sa mata. Tumakbo sina Joshua at Alfie, ngunit nahuli ng isang pangkat ng mga sundalo na pinamumunuan ni Heron, ang ina. Nagising si Joshua sa isang barko kung saan siya nakakulong sa isang selda. Nagsalita si Heron sa kanya at sinabi na ang warhead sa Los Angeles ay isang man-made coding error na sinisi sa AI pati na rin kung paano naging nirmata si Maya matapos mamatay ang kanyang ama, ang orihinal na nirmata. Habang sinasabi niya na ang AI ay hindi kailanman sasaktan ang sangkatauhan, sinabi ni Heron na hindi rin niya dadalhin si Joshua kay Nirmata. Sa labas, nagsimulang magpanik ang mga AI habang napagtanto nilang sinusundan sila. Tumakas si Joshua sa kanyang selda at binaril, na pinilit siyang tumalon sa tubig, ngunit kumapit siya sa hull ng barko. Pagdating ng barko sa isang nayon, palihim na naglakad si Joshua upang hanapin si Alfie at mabawi siya. Biglang dumating si Howell at ang kanyang mga puwersa upang salakayin ang nayon gamit ang malalaking makina kasama ang isang suicide bomb robot na tumakbo sa nayon upang magpasabog. Isang pangalawang suicide robot ang tumakbo sa tulay, ngunit lumakad si Alfie sa harap nito at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patayin ito. Pagkatapos ay binaril ni McBride si Alfie, na nagputol ng koneksyon. Habang sumabog ang robot sa tulay, sinubukan ni McBride ang isang huling putok upang tapusin si Alfie, ngunit pinatay siya ni Joshua muna. Ginabayan ni Heron si Joshua upang dalhin si Alfie sa isang templo kung saan naroon si Maya. Matapos alagaan si Alfie, natuklasan ni Joshua na si Maya ay nasa coma sa loob ng 5 taon at dahil hindi maaaring saktan ng mga robot si Nirmata, hindi nila maalis siya sa life support. Nalaman din ni Joshua na si Alfie ay batay sa kanilang hindi pa isinisilang anak ni Maya na naskan sa sinapupunan, na sa esensya ay ginagawang anak nila si Alfie. Tiningnan ni Joshua ang kanyang asawa bago niya mismo hinugot ang plug. Dumating si Howell at ang kanyang mga tauhan sa templo at sinubukang dalhin sina Joshua at Alfie. Naghagis si Heron ng bomba kay Howell, ngunit nagawa ni Alfie na pigilan ang pagsabog sa sorpresa ni Howell. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinubukan ng kanyang 2 tauhan na barilin siya at bago mapigilan ni Howell, pinatay ng bomba ang 3 sa kanila. Habang dumarating ang mas maraming puwersa upang umatake, sinabi ni Heron kay Joshua na kailangang sirain ang Nomad upang matapos ang digmaan. Sa kanilang paglabas, nahuli sina Joshua at Alfie ng mga droid officers. Dinala sina Joshua at Alfie pabalik sa Los Angeles kung saan iniutos ni Andros kay Joshua na patayin si Alfie. Nagkaroon sila ng isang maikling, luhaang huling sandali bago pinindot ni Joshua ang gatilyo, papunta sa incinerator. Lumabas ang balita ng mga anti-nomad protesters na nagtitipon sa mga kalye. Pagkatapos ay nagsimulang mawalan ng kuryente ang mga van at nag-crash sa kalye. Buhay pa si Alfie at nakipagsabuatan kay Joshua upang pekay ng kanyang kamatayan upang makatakas sila.